So nandito po ako ngayon sa, nakikita ba sa likod, ayan, 7-Eleven. Nandito ako sa convenience store. Dito ako magbabayad ng mga bills natin. Pero dito po kasi sa Japan, pwede ka rin namang magbayad online bank. Kumbaga, anong tawag doon? Auto debit na sa bangko yung mga bills natin. Kumbaga parang halimbawa na lang ang ilaw namin tuwing 27th ng buwan, ayun, automatic mababawas yun sa bangko namin. So sige, isa-isahin ko sa inyo bago tayo magbayad. Kasi may mga nagtatanong po, magkano daw ba ang binabayarang kuryente po dito sa Japan? Kuryente, tubig, tapos may binabayaran din po tayong gas. So yun, kung saan doon natin nakukuha yung panluto, panligo. May sariling linya yung gas dito. Ayan. So ito, dala ko tong papel na to kasi ito ay bill po ng tubig to. Dito sa Japan po, or dito, ewan ko kung dito lang sa lugar namin, every 2 months dumarating ang bill ng kuryente. So ibig sabihin, 2 buwan yung bill na yon, pabayaran mo ngayon, tapos after 2 months saka ulit darating yung susunod na pangalawang buwan. So every 2 months ang bill dito. Ang bill namin ngayon, ayan, totoo lang, mas mahal po yung bill namin ng tubig dito ngayon sa bagong tinitira namin kaysa doon sa dati. Dati kasi umaabot lang kami ng 3,000 yen to 3,500 yen, or umabot man, tumaas man 4,000 yen every 2 months. Dito po sa bago namin, ayan, yung first month na, yung unang buwan namin 2,920, saka 4,320. Yung 2,920 kasi yan yung po yung mga time na nasa Pilipinas kami, kaya medyo mababa yan. Pero sa totoo lang, mga nasa 4,000 din dapat yan. Kasi nga winter season po. Minsan kasi kapag naliligo sa sobrang lamig, hinahayaan mo na lang na bumabagsak yung tubig sa katawan mo. Kasi pag inalis mo yung warm water sa katawan mo, ang lamig maligo. Sa totoo lang po. Tapos yung bill naman po namin ng kuryente saka ng gas, sa bangko ko na po nagma-minus. Last March, ayan, nagbayad kami ng 9,425 para sa ilaw. Tapos 5,215 naman para sa gas. Ayan. Ito kasi yung mga time na nasa Pilipinas kami, ng February. Kaya medyo mababa pa po ito, pero sa totoo lang umaabot po siya ng 10,000 plus yung ilaw namin kapag February kasi winter season po yun. So dahil nga nagbakasyon tayo sa Pilipinas, 9,000 lang yung ilaw natin at 5,000 lang yung gas natin. Tapos bukod sa kuryente, sa gas na nababawas sa bangko ko, nababawas din yung sa bahay namin. Ito 45,300 yen monthly. Every 27 naman po yan. Tapos ang cellphone namin, ang linya naman po ng cellphone namin, 2 na kami ni Aya, plus internet. Ayan, automatic na rin nababawas sa bangko ko. Ayan, SoftBank, 28,808. 2 cellphone namin, tig-isa kami cellphone ni Aya, saka isang internet po ito. Bukod doon, nababawas din yung insurance ko sa sasakyan. Ito, 6,210. Tapos plus insurance ni Aya pa na 6,000 yen. Yung kay Aya, kinakash pa namin, pero siguro by next month, ilalagay na rin sa bangko ko. Ako na yung magbabayad ng insurance ng sasakyan ni Aya. Ayun, tapos ano pa ba yung binabayaran natin? Yun yung mga nababawas po sa bangko ko. Tapos yung ibang mga bayarin pa namin dito, katulad ng mga tax, income tax, residence tax, yung pension namin ni Aya. Ano pa ba yung binabayaran natin? Road tax ng mga sasakyan namin. Yun, every year naman yun binabayaran. Yung income tax, residence tax, saka yung pension naman, nababawas po yun sa bangko ko din. Kaya wala talagang natitira. Iba-iba po kasi ang presyo ng income tax, ng residence tax, saka ng pension. Pero yung pension parang nasa 16,000 plus ang per month. Tapos ang income tax ata ang nagbabago, depende po sa sinesweldo po namin. Depende po sa sinesweldo po namin.
yearly. Ayan. Doon binabase po. Ayun, yun yung mga bayarin natin sa ngayon. Siyempre, monthly pa na binabayaran sa school ng mga bata. Tapos yung gagastusin pa namin po dito na pamalengke. And siyempre minsan lumalabas, mamasyal. Ayan. So yun, sobrang daming gastusin. So ayan, magbabayad muna ako sa 7-Eleven. Bayad po muna ako sa 7-Eleven. Di bali, ang babayaran ko 7,240 yen. 2 months po ng bill namin sa tubig. Ayan. Ito lang binabayaran ko sa convenience. The rest ng bayaran puro online bank na po. Auto debit na sa bangko ko. Estate ne, gambatte, chan. Terasay. Ayan, magandang araw po. Di bali, palabas na po ako ngayon. Tayo'y mamamalengke. Punta ako ng supermarket. Wala na kasing laman yung aming rep. Wala na tayong makakain. Dahil wala akong sasakyan, ayan, magmumotor na lang ako. Tapos dadalhin ko na rin itong ating Uber bag. Kung sakaling merong biglang umorder, diretso na ako. Tapos kapag nakapamalengke naman ako, dito ko na lang lalagay yung ibang pinamalengke ko. Ayan. Malengke ako ng for 1 week or to 2 weeks na pagkain po namin. Tara! Sa totoo lang po talaga, sobrang hirap ng walang sasakyan. No, katulad ngayon, mamimili ako ng grocery sa bahay. Wala akong magagawa. Buti na lang talaga meron akong motor na magagamit papunta sa supermarket. Tapos, tsagaan na lang sa Bitbit. So, pwede ko naman siyang ilagay dito sa bag ko, yung iba. Tapos, pwede rin naman akong magsabit dito. Ayan, meron naman siyang sabitan ng isang plastic. Ayan, pwede ko ilagay dyan. Sa mga nagtatanong po pala, kung ano na raw po yung balita doon sa desisyon ng aksidenteng nangyari po sa akin last time. Ayan, actually po, last week, nung isang araw po kasi tumawag na sa amin ang insurance. So, meron na raw pong desisyon. And, ayun, sinabi na rin kay Mama Aya. Tapos, sinabi sa akin ni Mama Aya, and ikukwento ko na rin sa inyo kung ano po yung desisyon ng insurance. Ayan. Mamimili lang muna ako, tapos kwento ko na sa inyo kung ano yung naging desisyon ng mga insurance tungkol dun sa aksidente nangyari. Ayan. Sa mga hindi po nakapanood, ito po yung video ng aksidente na nangyari sa akin. Kaya wala po akong sasakyan ngayon dahil nga na-aksidente ako. And ito po yung video na nangyari. Sa mga hindi po nakapanood pa, ayan, panoorin nyo po.
Nandito na po pala ako ngayon sa supermarket. Nakapark na tayo. Ito yung mga parking ng mga bisikleta saka mga motorcycle. Tapos dito naman sa likod yung parking ng mga sasakyan. Baka po kasi merong magsabi na naman na huwag kang mag-vlog ng nagmumotor. Ayan, di bali wag po kayo mag-alala kasi yung atin namang video po na ginagamit para sa motor ay ito pong nakalagay sa ating chest, na meron tayong gamit na chest strap mount for GoPro. Ayan, hindi ko naman po siya hinahawakan, naka-steady lang po siya dyan sa dibdib natin. Kaya para lang makita nyo rin yung view ng dadaanan natin. Ayan, so yun, pinakita ko lang din sa inyo yung view papunta rito sa supermarket. Tapos kung gusto nyo rin ng ganitong klaseng video, yung mga motor vlog, meron po tayong channel na pwede nyo mapanood yung mga motovlog natin, yung JP Meets Japan. Ayan, nagmo-motovlog po tayo dyan. Makikita nyo yung mga biyahe natin dito sa around city, around Japan. And pati yung kapag nag-Uber ako, pinapakita ko po yung mga dinadaanan natin. Ayan, kung mahilig lang po kayo sa motovlog, ayan, JP Meets Japan. Maraming salamat po sa mga concern nyo. And yan, safe naman po kasi nasa chest strap naman po yung ating camera, hindi naman po natin nahawakan. So yun, mamamalengke muna ako, tapos balitaan ko po ulit kayo mamaya. Nandito na po pala ako sa bahay. And kanina, merong lumabas na order from Uber. Kaya lang hindi ko na in-accept yung order kasi sobrang bigat na nung dala ko. Saka puno na rin yung bag ng Uber. Baka madiskrasya pa tayo. Sobrang bigat nito. Ay siya. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung mga pinamili natin para sa isang linggo hanggang 2 linggo namin. Ewan ko kung aabot ng 2 linggo to. Pero ito lang kaya ng ano natin ngayon eh. Mapipit-pit natin eh. Bumili ako ng 5 kilong bigas. Nasa 2,000 yen. Ayan. Bumili ako ng yogurt. Ng natto. Tapos, ayan. Bawang, 3 pirasong bawang. Tapos another yogurt. Bumili ako ng frozen fried rice. Tsahang. Ang gustong fried rice ni Mama Aya, yung may ebi, may hipon. Kasi ito request ko ni Mama Aya eh. Gusto raw niya ng adobong paa ng manok. 150 yen lang. And siguro mga 5-6 na piraso laman ito. Tapos 3 pack yung binili ko. Ayan. 18 pieces, ganun. Tapos hotdog o sausage. Bumili rin ako ng
mix ng manok. Ayan. Baboy. Pag gusto namin magsinigang ulit. Tapos, bumili tayo ng salmon. Ayan. 762 yan, 4 na piraso. 2 pack yung binili ko kasi gusto nila yung salmon eh. Tapos bumili ako ng aji. Hindi ko alam kung parang galunggong o dalagang bukid sa atin ito. Aji. Yan. Ulamin namin mamayang gabi. Tapos lalagyan namin ng... Tapos gagawa kami ng kamatis, sibuyas na may bagoong para sa sausawan. Gusto nga ni Mama Aya may kasamang mangga yung kaya lang wala kaming mabiling mangga ngayon eh. Ayun, yung laman ng ating cooler bag. Tapos meron pa ako isang plastic dito eh. Inilagay ko sa ilalim ng motor naman. Bumili ako ng Yakult. Ayan. Tapos may nabibili ring Yakult na ganito. Yakult 1000. Para daw sa stress. Nakalagay dito, stress. Ayan. Hindi naman tayo stress. Kumbaga parang pampakalma lang siguro ng utak to. Pampakalma ng utak. Ayan, para siguro sa pagiging yung sobra sa pag-iisip. Ayun. Na mga bagay-bagay. Tapos, bumili rin tayo ng ito, bago. Kirin Oishi Night Sleep. May napanood kasi ako na masarap daw itong inumin sa gabi para makatulog ka ng maayos. Ayan, night sleep. Lalo na kamakailan, lagi kaming hindi makatulog ng maayos dahil sa nararamdaman namin na ubo, sipon, ganyan. Baka makatulong sakali ito. Ayan. Mas bumili tayo ng soya, yung paborito kong soya milk. Maganda sa katawan to. Milk para sa mga bata. Tapos bumili tayo ng burger, favorite burger ni Yuna Chang. Instant burger. Tapos bumili ako ng Yasai juice. Fruits and vegetable juice na pinagsama. Tapos bumili tayo ng side dish na paborito ni Yuna Chang. Konti lang pala yung napabili ko kasi tingin ko hindi ko mabibit-bit eh. Kaya konti lang yung binili ko. Siguro pang isang linggo lang din ito. Ano pwede na to kaysa wala tayong nabili. Hi, arigatou gozaimasu. Ayan, dumating yung order natin from Keigo Sweet. Buksan natin agad. So, kamakailan kasi nag-crave si Mama Aya sa matatamis. Kaya sabi ko, order tayo ng cakes. Yan. Bukod sa cake, may dalawa. May dalawa pa akong in-order. Buksan natin. Ayan. Ayan, umorder kasi ako ng, ito kasi ay, ano ba tawag dito? Ube makapuno roll cake. Ayun. Tapos umorder din ako ng 2 balot na ube cheese pandesal. Tapos umorder din ako ng ito, gustong-gusto ni Mama Aya to eh. Ayan. Ensaymada. Ensaymada na special kasi may cheese na siya, meron siyang itlog na maalat, itlog na pula. Bali 6 pieces yung in-order ko. Tapos yun lang yung in-order ko, nagdagdag pa sa binigyan tayo ng free ube Spanish bread saka ng bopis. Ayan, binigyan tayo ng bopis. Ayan, sakto. May mauulam tayo mamaya. Ayan. Gusto ko kasi makita yung
Isa to sa mga kinikrave namin ngayon ni Mama Aya, itong ube makapuno cake. Silipin na natin agad. Tapos mamayang tanghali naman, uwi si Mama Aya sa lunch. Matitikman din ni Mama Aya to. Wow! Ano? Tagal nating hindi nakakain ito. Ube, makapuno cake. Roll cake. Pang masarap Ube. Medyo matigas pa siya kasi galing sa frozen eh. Pero wag na natin lagay sa ref para makain ni Mama Aya mamaya. Ayun Ube, makapuno. Ube, may makapuno. Oh. Lunch break na ni Mama Aya. Nit na siya sa bahay. Lunch break. Lunch Lunch break. break lunch. Pwede rin. Ayan, ang ulam namin ay corned beef. Corned beef. Bagong-bago yan. Saka, Kalakima. ano to, meatloaf? Tama ba? Spam, kung ayaw mo. Meatloaf. Oo, ayan meatloaf. Meatloaf, patingin ko nga. Meatloaf. Oh. Saka, ito bago natin matitikman to eh. Corned beef na bulgogi. Okay. Ayan, tikman natin Ito kung tanong okay ko, ba. bakit ang corned beef ay wala namang mais pero may corn? Oo nga, no. Hindi, joke lang. May nabasa na akong ganyan, nakalimutan ko na eh. Bakit ano daw dahilan? Bakit corned beef ang corned beef kung Kasi wala parang namang corn? nilagay yata sa can, ganun. Ano ba yun? Basta parang may nabasa Hindi ako dapat na- canned beef. Basta may ibig sabihin yun. Hindi siya mais. Hindi siya mais. Nakalimutan ko na. Mamaya search natin yan. Parang, Baka yan na yung corn. Hindi. Ano? Manamis-namis, di ba? Hindi naman din siya... Masarap din naman siya. Tignan ko nga. Pero mas gusto ko sa Argentina yung original ano niya. Original na corned beef. Mm. Yung walang mga flavor. Ngayon kasi nakauso yung mga flavored corned beef, flavored sardines. Diba? No, try kaya nilang lagyan ng kimchi. Pwede rin. Ano itong soup mo? Miso soup? Ano yata to eh? Sibuyas na may konting corned beef ba? Naparami ba yung sibuyas ko? Hindi, masarap na. Masarap yung maraming sibuyas. Masarap pa yan, may patatas eh. Wala lang tayo patatas. Pero ayoko lang may patatas. Bakit? Ewan ko, hindi ko bet. Gusto mo yung ano lang, corned beef lang. In-order nga pala ako. Tapong sakto yan nga after mo kumain. Ano yan? Anong in-order mo? Ay, feeling ko ano yan. Alam ko na. Ano? Mangga. Ano? Ano? Semada. Favorite. Saka, Ah? Uy! ano yan? Ano to? Parang nito lang nakita ko nakapost to eh. Oh? Oo. Saan mo nakita nakapost yan? Kay Kego Mama. Okay. Oh, diba? Oh, pag ito, mali ang hula ko. Di mali. Hindi mali. Ube to, ube. Tama. Ay, sabi ko, diba? Oo. Naka-post lang. Alam mo ba gusto ko nun? Tabi-tay kaya ako nun. Ayun, sakto. Buti mo. Kaya lang sabi ko, pag-order ako kay Kego Mamang layo eh. Hindi. Delivery naman yun eh. Shipping naman eh. Pabili na. Kaya bumili rin ako ng cheese. Pandesal. Cheese. Ano ba? Ube cheese pandesal. Mm. Saka, ito yung binigay ni Kego Mama. Ah. Spinach. Ano? Spanish? Spanish bread. Ano spinach? Akala ko, ano na eh. Gulay. Spanish bread. Tas Parang yung sa Quezon, di ba yung pandesal namin doon nakalagay, malunggay pandesal. Oh. From malunggay daw. Oh. Hindi mo naalala yun? Meron naman talaga malunggay pandesal. Meron ba? Oo, meron. Ganun ba?
Kala ko sa amin na eh. Yan, saka bopis. Mamaya ulam na natin yan. Bupis pala to. Oo. Ano saan galing to? Sino nag- Bigay din ni Kego. Mm, Saka itong Spanish bread. Oo. ano to? Ito pa, meron pa oh. Ensaymada. Saimada na may Itlog na pula. itlog na maalat. Oo. Itlog na pula. At itlog na pula. Hindi naman yung pula eh. Purple yun eh. Nabago na. Paano ba umalat ang itlog? Ano ba ginagawa nung? Alam ko parang pinakukuluan ba sa asin yun? Akala ko iniipit sa... umalat eh. Iniipit sa sigit. Ibang itlog yata yun eh. Ano ayan. Lucky man. Magugustuhan ni Kuya AJ yan sa kanina na siya. Ano?